Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iiwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, at siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus rin na nagsabi, ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas sa pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi rin ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya doon, buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maaari niyo ba munang ngitian ang inyong mga katabi at ipaalala sa katabi, mahal ka ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, matapos harapin ni Jesus ang pagtanggi ng kanyang sariling bayan ng Nazaret, nagpunta siya sa Jerusalem sa Judea upang ipagdiwang ang kapistahan ng Pasko. Pagkatapos ito, bumalik siya sa Galilea at nagtungo sa Capernaum, na nagsilbing parang sentro ng kanyang gawain. Doon siya tinanggap ng mga tao bilang isang mangangaral at propeta na gumagawa ng mga himala. At sa ating ebanghelyo ngayon, maririnig natin ang kwento ng isang ama na lubhang nag-alala sa kalagayan ng kanyang anak. Ang anak ng isang opisyal na naglilingkod sa korte ni Haring Herodes ay malubhang may sakit at nasa bingit na ng kamatayan. Nang marinig ng opisyal na si Jesus ay nasa Cana ng Galilea, agad siyang naglakbay mula Capernaum patungong Cana. Mahigit 20 milya
ang layo nito. Isang mahabang paglalakbay sa panahong iyon. Isipin natin ang kalagayan ng amang ito. Isa siyang opisyal ng hari, may katungkulan at dangal sa lipunan, ngunit dahil sa matinding pagmamahal sa kanyang anak, isinantabi niya ang kanyang dangal at lumapit sa isang simpleng mangangaral. Lumapit siya kay Jesus at mapagpakumbabang nakiusap na puntahan at pagilingin ang kanyang anak na malapit ng mamatay. Sa simula, may puna si Jesus sa kakulangan ng pananampalataya ng ilang tao. Hindi kayo maniniwala hanggat hindi kayo nakakakita ng mga tanda at himala. Ngunit, hindi nawala ng pag-asa ang opisyal. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa halip, lalo pa siyang nakiusap kay Jesus sapagkat alam niyang si Jesus lamang ang kanyang pag-asa. At dito natin makikita ang kagandahan ng kanyang pananampalataya. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka na, mabubuhay ang iyong anak." Wala nang ibang paliwanag, walang ritual, walang pisikal na pagpunta sa kanyang bahay. Isang pangungusap lamang. At ang opisyal ay naniwala. At ang opisyal, buo ang kanyang pagtitiwala kay Jesus. Umalis siya at umuwi na may pagtitiwala sa salita ni Jesus. Kaya nga habang siya ay nasa daan pa uwi, sinalubong siya ng kanyang mga alipin at ibinalita ang napakagandang balita. Gumaling na ang kanyang anak. At nang tanungin niya kung anong oras ito gumaling, sinabi nilang kahapon ng mag-aalauna ng hapon. Doon niya napagtanto na iyon mismo ang oras na sinabi ni Jesus, mabubuhay ang iyong anak. At dahil sa karanasang ito, hindi lamang ang opisyal ang naniwala kay Jesus, pati ang buong pamilya niya ay sumampalataya na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas. Hindi sila natakot sa maaaring sabihin ng ibang opisyal o kaibigan. Ang kanilang karanasan sa kapangyarihan at kabutihan ni Jesus ay sapat na upang sila ay maniwala. Mga minamahal na kapatid, may mahalagang mensahe ang ebanghelyong ito para sa ating lahat. Una, ipinapaalala nito na ang mga himala ng pagpapagaling ay maaari ring mangyari sa ating buhay, sa iyo at sa akin. Kapag lumapit tayo kay Jesus nang may kababaang loob, kapag lumapit tayo kay Jesus nang may tunay na pananampalataya, taimtim na panalangin at buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos, naririnig niya ang ating mga panalangin. Tulad ng opisyal sa Ebanghelyo, minsan dumarating tayo kay Jesus dahil sa ating mga problema. May sakit sa pamilya, may mabigat na pinagdaraanan, mga alalahanin sa buhay, at tulad ng opisyal, tinatawag tayo ni Jesus na magtiwala sa kanyang salita. Ikalawa, ipinapaalaala sa atin na hindi lahat ng panalangin ay nasasagot sa paraang inaasahan natin. Kasi minsan, gusto natin na agad-agad mangyari ang hinihingi natin. Ngunit ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang karunungan at kalooban. Maaring hindi agad-agad ang sagot, maaring hindi sa paraang inaasahan natin, ngunit walang panalangin na hindi dinirinig ang Diyos. Ang bawat panalangin ay sinasagot ng Diyos, ngunit ayon sa plano at kalooban ng Diyos na mas nakakaalam kung ano ang tunay na makabubuti para sa bawat isa sa atin. Ikatlo, ang kwento ng opisyal ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagtitiwala
sa salita ni Jesus. Hindi niya nakita agad ang pagaling ng kanyang anak, ngunit naniwala siya sa sinabi ni Jesus at umuwi ng may pananampalataya. Minsan, ganoon din ang hinihingi sa atin ng Diyos. Maniwala kahit hindi pa natin nakikita ang sagot. Mga kapatid, sa ating buhay, marami tayong dinadalang problema, takot at alalahanin. Ngunit ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo ngayon, lumapit kay Jesus tulad ng ginawa ng opisyal. May kababaang loob, may pagtitiwala, at may matibay na pananampalataya. Kung ilalapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating pamilya, ang ating mga sakit at paghihirap, makatitiyak tayo na naririnig niya tayo at kumikilos siya sa ating buhay. At kapag nakita natin ang kanyang pagkilos, kahit sa maliit na paraan, nawa, tulad ng opisyal sa Ebanghelyo, lalo pang tumibay ang ating pananampalataya. At maipahayag natin sa ating buhay at pamilya na si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Upang nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen.